Tara, sabay-sabay natin saliksikin ang isa sa mga pinaka-historical na lugar sa ating bansa dito sa Pilipinas. Much better ma'am you can ride because that is very straight. At isa sa mga matuturing na kayamanan ng isang bansa ay ang kanyang kasaysayan. Tulad ng lugar na ito ang naging saksi sa mga malulungkot na nangyari noong kasaysayan niya. Ito ang Intramuros na matatagpuan sa gilid ng bahagi ng Ilog Pasig o ang Walled City of Manila. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang pinakamatandang gusali sa Manila. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang pangalan nito ay hangong sa salitang Kastila na intra na ang ibig sabihin ay loob at muros naman para sa pader. Dumako naman tayo sa unang parte ng lugar kung saan matatagpuan ang gusali na kung saan nakulong si Elpidio Quirino ng 16 na araw noong taong 1943 at kung mapagmamasdan mabuti ang gusaling ito ay punong-puno ng marka ng mga tinanamong bala mula sa kasaysayan nito. At dito nga sa harapan ng gusali ay makikita mo kung ilang araw nakulong si Elpidio Quirino. Ipinatayo ang mga pader sa Maynila sa kadahilanan upang maproteksyonan ang lungsod na nahaharap sa panganib na kalamidad na dala ng kalikasan at mananalakay sa labas nito. Ito'y sinalakay ng mga piratang Inchik na pamumuno ni Limahong, nasira at nawasak ang lungsod kaya pinatayo ang mga pader. At sa mga hindi nakakaalam, ang Intramuros ay may 6 na malalaking simbahan. Ito ang Katedral, San Agustin, Santo Domingo, ang Recoletos, ang San Francisco, at ang San Ignacio. At bago nga kami magtungo sa pinaka-exciting part kung saan na-tortured ang mga Pilipino at napiit, pinasyalan muna namin ang hallway na ito sa gilid ng gusali kung saan napiit si Elpidio Quirino. Pagmasdan mabuti at ibang-iba talaga ang pakiramdam, iba ang ambience dito sa hallway na to. Papunta naman tayo ngayon sa Dungeon of Fort Santiago o ang piitan sa ilalim ng lupa. Dito ikinulong ang iba't ibang lahi at pinahirapan. Pagpasok mo pa lang dito ay mapapansin mo na talagang secured ang area na kailangan mo pang lumuhod bago ka makapasok sa loob. Dito inisa-isa ko ang mga litrato na nakahandusay dito sa kinatatayuan natin ngayon. At habang iniisa-isa ko ito, di ko maiwasan na mapaisip na kung paano mapahirapan ang mga kapwa Pilipino natin sa gusali na ito kung nasan man tayo ngayon. Ito yung kulungan dati. Ayan may bakal sa taas. Bari-bari. Ayan yung kulungan nila. Ayan siya. So guys, yung kulungan dun sa baba kanina, ito siya. Ayan. Ito yung kulungan nilang ginawa. Madami ang nagbuwis buhay at namatay para sa kapayapaan na tinatamo natin ngayon sa kasalukuyan. Kaya kung maaari ay tanawin natin na utang na loob sa ating mga bayaning Pilipino at huwag natin baliwalain ang sakripisyong ginawa nila. At sana sa mga susunod na henerasyon ay panatiliin na irespeto ang kasaysayan ng Pilipinas. At muli, ito nga pala ang Palag Boys para sa inyong mga kaalaman.